Yun. Yup! Yun, welcome sa ating tambayan. At ito lang ngayon yung tambayan natin sa muntikong shop. Yan. I-unbox tayo na unit na scope sa ngayon. Isang napakalapit na scope. Magagamit mo sa hunting, competition, pwede. May laban. So ngayon, gabi na lang tayo siguro mag-upload ng video kasi kung umaga napakaingay ng manok, ng mga... Kung gabi meron ng mga aso, maingay din naman. So, yun. Ito mas komportable pag gabi, medyo hindi maingay ng mga hayop sa labas. Yun, napakasimple lang ng shop ko, napakaliit lang. Hindi, pag natapos to lahat, i-tour ko dito. Maliit lang to. Hindi siya yung shop na tipong airgun shop talaga na may mga machinery. Hindi. Yung pambahay lang. Yung parang once na may kakailanganin ka, hindi ka mahirapan sa pagbubuting-ting, kumpleto ka sa gamit. Yun. Mas madali kasi magtrabaho pag kumpleto sa gamit. Naka-organize lahat. Mas masarap magtrabaho. Maaliwalas yung pag-iisip mo. So yun, ito yung scope na isa rin sa scope na i-recommend ko sa lalo na sa competition. Pwede to sa competition. Yan. Buksan natin to. Yan. Ang model nito is ito. LHD na NV 6224x50 SFIR, first focal plane na scope. Yan, meron siyang shockproof, waterproof, ultra slim, tunnel vision, big eye box, nitrogen forged, multi-coated na lens. Yan, napakalapit. Discovery. Yan. Napakalapit ng scope na to. Yan. Yun daw. Ito yung mga ano niya. Cleaning cloth. Ganoon pa din sa Discovery na EDPRS. Meron siyang mga manual. Yan. Madami yan. Marami kang makikita. Yan. Ito yung specs niya. Yan. Tignan nyo na lang. Ito, may mga allen siya. Yan, free. Maliit siya kumpara dun sa EDPRS kasi ito yung ikalawa yata sa light. Parang light HD. Kumbaga. Meron pala siyang mount. Free na kasamang mount. Yan. Pikitin na rail na 30mm. Dito ko lang ilalagay yan sa gilid. Ito, buksan natin yung scope. Ito yung box niya. Tingnan na sa loob. Yan. Napakasimple yung box lang. Yan. Meron siyang sunshades na kasama. Yan, wala na. Yan yung pinaka-box niya. Buksan natin yung scope mismo. Napakaganda ng scope na to. 30mm yung tube niya. Emerald din to. Kaya napakaganda. May cover siya dito sa lens niya sa unahan. Yan. Yung cap niya ito lang. Hindi yung flip cap. Tapos meron siyang flip cap sa unahan. Ito yung masasabi ko talaga na swak na swak kasi may may zero stop siya. Kaya may zero stop siya talaga. Kaya isa sa mga nagustuhan ko to sa scope na to. Napakalupit yung crossers na halos hindi siya halos same talaga dun sa EDPRS na scope din. Meron siyang illuminated dito. Pwede mo siyang ikutin to. Nagbabago yung
Kulay niya humihina tapos lumalakas. On and off. Pag pihit mo na dito, umiilaw yan. Ano, tignan nyo. Hindi ko na alam kung makikita dyan. Yan, umiilaw. Basta pula. On and off. Napakaganda ng scope na to. Pwede. Sa long range, pwede siya. Napakaganda sa long range. Yan o. Emerald ang scope na to. 6 to 24 by 50. First focal plane scope. 0.1 Emerald per click. Yan. Yung haba niya, length niya nasa 14.4 inches. Yung pinaka haba niya. Tapos yung bigat niya nasa 890 grams. So kulang maging 1 kilo. Yung eye relief niya nasa 4.1 inches. Yan, dito pag sumilip ka, ito yung pinaka, pag sumilip ka ng scope sa mga ganitong scope, wag mong isagad hanggang dito kasi hindi mo yan makita talaga. Yan, dapat nasa ano ka lang, nasa 4.1 hanggang dyan. Yan, mas maliwanag. Clear yung buong gilid ng scope. Kung may makikita kayong parang itim na sa gilid nito, hindi ka naka-align talaga dun sa scope. Depende naman siguro sa gumagamit o sa nakasanayan na ng may-ari, sino yung gamit nito. Kung saan ka komportable na distance sa mata mo, na clear lahat yung objective nyo dito, doon mo siya makuha talaga na klaro. 1, 2, 3. Yung ano niya, yung reticle niya, ito, pakita ko sa inyo. Christmas tree. Katulad din sa EDPRS, yan o. Focus ba? Yan. Yan. Hindi ko lang alam kung napo-focus dyan sa inyo. Yan, napakaganda na scope na to. Kaso nga lang, itong scope na to, kinuha na to. Kahapon. Kahapon lang kinuha. So may parating ako nito, dalawa. Yung isa, 8 to 32 by 50. 56 yata. 50 lang. 8 to 32 by 50. Tapos yung isa, same na model din to na 6 to 24 by 50. Lahat first focal plane. Mas maganda yung first focal plane kasi yung scope na first focal plane, hindi ka na mag-a-adjust. Kasi pa yung first focal plane, pag nag-adjust mo yung zoom mo or yung magnification ng scope mo, halimbawa naka-zero ka sa 30 yards or 50 meters. Kung nakaset ka sa 10x, yan, naka 10x to. Tapos yung target mo nasa 50. So naliliitan ka sa target mo, gusto mo i-zoom na hanggang maximum niya. Yung first focal plane, pag tinira mo uli yun, hindi yan magbabago yung point of impact niya doon sa sa target mo. Kung saan siya, halimbawa kung sa 50, yung tama niya nasa sample lang, mga unang dot sa ilalim, mga around mga 10 clicks siguro. Ganun. Hindi yan magbabago. Kung sa 10x mo, ganun din yung tama niya. Pero pag second focal plane yung gamit mo, pag sinum mo yan, kung naka-0 ka sa 10, tapos sinum mo sa 24, mag-iiba yung point of impact niyan. Yan. Mag-iiba siya. Kasi mag-iiba yung first focal plane dun sa second focal plane. Kasi yung first focal plane, yung nagsusum niya, yung reticle niya mismo.
Unlike dun sa second focal plane, yung sinusum niya yung target mo, kaya yung target mo lumalaki dun sa scope mo. Pag sinum mo yan, yung second focal plane, yung target mo is yun yung lumalaki. Pero eto sa first focal plane, yung lumalaki is yung reticle mo mismo. Kaya napaka-importante nito sa mga lakad mo na first focal plane talaga. Kasi yung halos almost ng mga imported na scope sa ngayon, yung mga sikat, first focal plane. Kasi yun yung pinaka the best talaga. Baga hindi mo na kailangan magkwenta pa kung ilan yung point of impact ng shifting niya dun sa magnification na ginawa mo. Pag first focal plane, automatic na yun talaga. Same point of impact pa rin. Kaya napakaganda ng first focal plane. Saka napakagaan lang niya. Tingnan mo, napakaganda na scope. Tingnan nyo yung pinakalikod niya. Yan. Ganda siya. Sakto na yung dito niya. Yung turret niya. Yan. Ganda pa ng clicks. Tingnan nyo. Sarap nito gamitin. Kaso nga lang, kakarating lang to. Nung dumating, pagka next day, kinuha agad ni sir. Kaya yun, ipapadala ko na to. Hindi ko na to matitesting pa. Kasi pag na-testing mo to, baka magkagas-gas dito. Pero napaka-swabe nito. Napakaganda na scope. Yung max niya na tawag doon. Yung max niya na parallax is nasa 15. Yan. Dito. Kung naka 15 yards yung target mo, napakalinaw pa rin. Kahit na nasa 15 yards lang. Kaya swabing-swabe. Yung maximum niya na parallax is hanggang 200 to 500. Yan. Yan o. Dito. 500 yards. Sobrang, sobrang layo. Ganda. Ganda ng scope na to. Para ako na-in-love dito. Yan o. Napakaganda niya. Swabing-swabe o. Ang maganda dito kasi may marking siya. Ito, pakita ko sa inyo. Sa taas, meron siyang indicator kung gaano ka nakalayo sa turret mo na binihit. Yan. May indicator siya. Napakaganda. Yung swabing-swabe. Bukas isay ko na to kay sir para maabil niya ngayong Pasko. Sana maabot niya yung Pasko o hindi man sa bagong taon. Kakabit ko lang yung yung sunshade. Mas lalong gaganda to. Pogi oh. Ganda. Mas lalong pumogi siya. Ay ganda talaga. Mas lalong pumogi siya. Yung may sunshades na siya. Pogi oh. Ganda. Pogi. Suwabe niyang tignan. Sa performance nito, wala akong masabi. Sigurado to. Discovery na brand. Isa sa napakalupit at napakagandang scope sa ngayon. Market natin. Yun lang. Bye.